Pagdating na naman ng tag-ulan. Pero tila naunang dumating ang unos ng mga maling impormasyon. Nitong nakaraang Biyernes, hindi pinalampas ni Palace Undersecretary Claire Castro ang isang pahayag na nanggaling kay Karen Davila. Sa isang panayam, ipinarating ni Davila na kinalimutan na raw o tinutulugan ng gobyerno ang investigasyon sa mga flood control projects. Pero ang banat na to, agad na tinaguri ang irresponsable at unfair statement ni Yusek. Dahil para sa palasyo, hindi lamang ito basta pagpuna. Ang sabihing namatay na ang investigasyon ay isang maling naratibo na naglalayong sirain ang tiwala ng publiko habang ang mga ahensya ay abala sa paghahanap ng hustisya. Kasunod naman ng pahayag na nakalimutan na ang issue, sumang-ayon naman si Navotas Representative Toby Chanco na tila ang pag-asa na lang daw ng pag-iimbestiga sa flood control ay nasa kamay na ni Vice Presidente Sara Duterte. Buwelta ni Yusek, paanong masasabing tinulugan ng issue kung araw-araw ay nagpupulong ang DOJ at ang Office of the Ombudsman tungkol dito? Sa katunayan, kamakailan lang ay naglabas na ng pahayag si Attorney Miko Clavano ng DOJ na meron na silang isinumiting report at rekomendasyon sa Ombudsman. Sa katunayan, meron na ring preliminary investigation na nagaganap para sa mga opisyal na sangkot. Ipinunto ni Yusek na hindi dapat iasa sa iisang tao ang pananagutan. Kung talagang seryoso sila sa flood control, bakit hindi ito inimbestigahan nung panahon pa lang ng dating Pangulong Duterte? Mismong ang dating Pangulo ay umami na may mga ghost projects nung termino niya. Kung ganon, bakit hinayaang lumipas ang 6 na taon na walang nasimulan? Bakit kayo lang humingi ng aksyon kung kailan ang kasalukuyang gobyerno na ang gumagawa ng paraan? Dito natin makikita ang pagkakaiba ng kontrobersya sa tunay na accountability. Ang pag-iwas sa investigasyon noong nakaraan ay siyang dahilan kung bakit tayo lubog sa problema ngayon. Para kay Yusek Claire, ang mga pahayag na nagpapalabas na walang ginagawa ang gobyerno ay hindi lamang nakakalito, kundi isang pagtatakip sa mga pagkukulang ng nakaraang administrasyon. Sa huli, ang mahalaga ay katotohanan. Ang paghahabol sa mga ghost projects ay hindi tungkol sa politika. Ito'y tungkol sa bilyon-bilyong pondo na dapat sana ay naging proteksyon ng mga Pilipino. Hindi dapat kinakatakutan ng investigasyon kung wala ka namang itinatago. Ang tunay na serbisyong publiko ay hindi nakukuha sa pagpuna sa harap ng kamera o sa pag-asa sa isang idolo. Ito ay makikita sa matapang na pagpapatuloy ng DOJ at Ombudsman na panagutin ang mga nagbulsa ng ating kinabukasan. Tandaan natin, ang bawat patak ng ulan ay paalala na ang ating buwis ay dapat magiging proteksyon natin at hindi naglalaho na parang bula kasama ang mga pangakong napako. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes.